Alam mo, um, I would suggest to the president to stop talking and start moving and start getting on the ground and start, convincing his cabinet, his team. Let's move. Um, because unless the people see the intent and the hard work, speeches, he has a very good oratorical skills. But look at his approval ratings, his trust ratings. The moment he opens his mouth, people are scratching their head. Oh, ba't baliktad na naman? Oh, ba't papunta doon? 'Di ba? So once and for all, ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines and define the messaging you want to do in the next what? Siguro itong kahit hanggang December. Kasi the next challenge there is yung mga oral arguments na delay o dinelay para hindi masyado mag-impact sa eleksyon, pero padating niyan, 'di ba? So again, kung babalasahin mo, ang dami na namang test na dadating. Kung hindi stable at wala kang linonch na program, the Marcos administration will be identified for the yearly erosion of trust against the leader. Ang kailangan ngayong sabihin, ano ba yung vision ko for the next 3 years? Definitely yung inaugural niya, iba na sa ngayon. Yung inaugural, yung resulta ng midterm, at saan ko dadalhin ang bayan in the next 3 years. Hindi ka na pwedeng mag-launch ng bagong infrastructure. Kasi wala namang infrastructure sa kasaysayan natin na natatapos sa 3 years unless na umpisahan na at tinuloy lamang. Admar, this is one proof of his going north and going south. When he had that podcast interview with Tunying, he was already acknowledging, 'di ba? The biggest part of reboot is acknowledging there's a problem. Pero ito, parang ang iba na naman ang pananaw niya, siguro gumising na, ewan ko, this is totally contrary to what he said in that interview. So, going back to the survey, ang survey, na paulit-ulit kong sinasabi, is a snapshot of a point in time. This survey was taken, I think, May 6 to May 9, which tells us at that point, walang trust ang tao sa kanya. Po sa panawagang courtesy resignation po ni Pangulong Marcos Jr., may significant na ba kayong pagbabagong nakikita para sa significant na pagbabago sa huling 3 termino ng kasalukuyang administrasyon, Prof? Alam mo, Admar, kasi itong resignation na ginagawa, ngayon pati GOCC heads kasama na, no? Malawakan yung resignation, pero wala ako masyado nakikitang pagbabago kasi meron namang dapat mga kalihim na siguro binigyan ng walking papers, pero parang hindi nakakasama. Unang-una dun sa economic team, hindi ako naniniwala na yung economic team dapat mag-remain intact. Bakit? Kasi nakita natin kung paano binastos ang ating General Appropriations Act. Nakita natin kung paano ang PhilHealth at ang iba pa mga trust fund na linikom para gamitin sa kung saan, 'di ba? So yung growth rate natin ay 5%, the lowest in the history during the campaign period. Nakita natin 'yon. Oo, bumaba ang inflation, pero hindi nararamdaman ng tao 'yan in terms of prices. So, para sabihin mo yung economic team will remain as is, yan na ang magiging polisiya hanggang 3 years down the road. Yung pagpapalit sa DENR,
hindi masyadong klarado kasi kung ano ba ang ginagamit na batayan. Kung ang batayan ang sabi nga ay yung kalihim ng DNR ay lipad ng lipad daw, siguro kailangan mong tingnan bakit lumilipad. Kung tungkol sa climate change yun, o kaya sa SDG, kailangan mapag-usapan yun with other countries. Hindi ko nakikita na yung kung ang pagbalasa niya sa kabinete ay dahil sa resulta ng eleksyon, sino ba ang treasurer? Sino ba ang naging problema sa BARM kaya walang alyansa na nanalo? Dapat kasi alam na niya kung sino hindi yung parang inaasahan ng tao may reboot pero wala namang reboot na nangyayari. Opo, ano po ba yung mas mainam na nakikita niyo po mas epektibo at mas convincing sa mata ng taong bayan? Yung ganito na courtesy resignation, yung parang generic tapos pipili lang siya, or yung diretso tumbok talaga kung sino yung hindi nagpe-perform ng tama tingin niya problema, yun agad yung tatanggalin? Oo, Admar, diretsuhin mo na, wag mong, kasi parang ang buong bureaucracia naka-stand still. Coming from an election na ganun ang resulta, you need to recalibrate and make sure programs and policies, plans, programs are implemented. Hindi ko inaasahan ang sagot niya sa nangyari sa election na isang podcast ng pag-amin. Oo, alam naman natin madali ang salita. Ang napakahalaga ay aksyon. I would rather get him, yan sinasabi niya, yung 20 pesos per kilo, i-launch na nationwide, hindi yung lahat PR lang, no? At klaraduhin niya, kasi sabi niya, I will sustain this. Paano mo masusustain yan? May parte na subsidiya na galing sa local government. So mamimili sila ng local government na kayang mag-subsidy nung parte ng local government. Yun yung una. Pangalawa, yung dapat klarado sa taong bayan, merong mga bali-balita kung sino yung treasurer, kung bakit nawala yung pondo na pang-eleksyon, yung pondo bang pang-eleksyon, galing yun sa taxes ng mga tao. Kailangan maging transparent kasi yung process at masabi sa taong bayan, ito ang scorecard kong gagamitin across agencies. Wala namang ganun sinabi. Kaya lahat ng tao naghihintay. At medyo matagal-tagal ito kasi ang balita ko mukhang minamasahe na. Merong ine-expect na pagpapalit sana dun sa executive secretary pero hindi naman yun natuloy. Merong ine-expect na pagpapalit sa special assistant. Mukhang hindi rin yun matutuloy. So maraming mga tinitingnan ang taong bayan. Merong ine-expect na pagpapalit sa DPWH. Merong ine-expect na pagpapalit sa DSWD. I mean, ang daming ahensya ng gobyerno na ginamit para sa eleksyon na dapat may accountability. So, kailangan may transparency dun sa proseso. Ngayon, GOCC naman ngayon ang susunod. So, kung ang GOCC ay hindi nag-a-agree na ang trust fund namin ay ilipat sa treasurer at gamitin para sa ibang bagay, medyo nakakabahala yon. So, kailangan siguro klarado at tinutumbok. Kasi ang kailangan ngayong sabihin, ano ba yung vision ko for the next 3 years? Definitely yung inaugural niya, iba na sa ngayon. Yung inaugural, yung resulta ng midterm, at saan ko dadalhin ang bayan in the next 3 years. Hindi ka na pwedeng mag-launch ng bagong infrastructure. Kasi wala namang infrastructure sa kasaysayan natin na natatapos sa 3 years unless na umpisahan na at tinuloy lamang. Yun yung mga bagay na nakakaalarma kasi palawak na ng palawak yung call for resignation. Ano ba ang gusto mo mangyari? Bagong muka, which means kung bagong muka, yung learning curve
titingnan natin. At papasok ang 20th Congress na ang budget pag-uusapan. So sino magde-defend ng budget na na-approve na ngayon? Yung bago. So yung bambago kakayanin na ma-defend yan. Pangalawa, kakayaning mag-shepherd ng mga flagship programs nitong administration na ito. So ako, ang suggestion ko, sabihin niya, for the next 3 years, ito ang gagawin natin. Then, lahat mag-a-adjust. Tapos, kung sino yung magiging bastonero per flagship, yun ngayon ang titingnan kung sino ang kalihim. Hindi naman daw ito po papogi, sabi ni Marcos Jr., ma'am, itong kanyang ginawa. Ano kaya sa tingin mo ito? Ay, Adman, papogi yan. Kasi alam niya kung sino may problema eh. Bakit kailangan pa lahat magtenda ng courtesy resignation? Tapos, hindi pa siya tapos dun sa isa, nasa GOCC na siya. Medyo mahirap yung GOCC kasi may special mandate yan. May special charter ang mga GOCC. So tapusin niya muna itong kabinete niya. Tapos, sabihin niya sa taong bayan kasi may dadating na State of the Nation address. 'Di ba? Hindi ba dapat kailangan niya nang sabihin na sa susunod na 3 taon, pinanggalingan na podcast, inaamin niya may pagkakamali siya, may pagkukulang siya, pero hindi pa niya sinasagot. Yan sa pagkakamali at pagkukulang, ano ang gagawin ko? So itong mga ginagawang courtesy resignation para sa akin ay very artificial dahil hindi pa alam natin at siguro niya ano ba yung flagship programs ko in the next 3 years. Yun na yun. Kasi ang 3 years napakadali na. So kung wala kang nasimulan na inaugurate, meron kang matatapos. To the point, ma'am, na ang taong bayan nanawagan na rin na bakit kaya hindi na lang siya ang mag-resign. Pero may sagot naman siya na hindi siya magre-resign dahil wala naman daw siyang problemang inaatrasan. Ang problema, meron ba siyang problemang sinusolusyonan? Prof? Tama ako dyan, Admar, nag-agree ako dyan sa statement mo, no? Wala kang tinatakbuhan. Sa tingin ko, klarado yung first 3 years, takbo lang siya ng takbo. 'Di ba? May problema sa budget, anong ginawa niya? May problema sa PhilHealth, anong ginawa niya? May problema sa pinsan niya, anong ginawa niya? Huwag natin kalimutan yung People's Initiative, so lahat yan, since 2023, budget ang inuuga nila. So, anong solusyon mo doon? 'Di ba? Kaya nga umabot sa Supreme Court at hinihintay ang mga petition para magkaroon ng oral arguments kasi hindi ko alam kung ang definition ng pagtakbo niya ay iba. Ako, ang definition ko doon, hindi ko sinulbahan yung problema. Pinasa ko. Biro mong 3 years yan. I mean, we're not lacking of issues or instances when we can show he ran away from the problem instead of facing it. Perfect example is the unit team. Second example is the ICC. Hindi ba yung yung rendition na ginawa, hindi ba yun pagtakbo sa problema? At makikita mo, ito yung isa pang hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? Kasi kung tayong taong bayan, nakikita natin ang biglang 180 degrees turn, no? Biglang ito yung sinabi niya, ngayon ito na. Yung mga publicity materials nga may date pa eh. Wala bang tao sa kanyang grupo na tinitingnan, sir, sinabi mo ito, ngayon bumaliktad ka. So, yun ang nakakahilo eh. There is no stability, no predictability, no certainty under this administration for the past 3 years. Now, I want that change. Di ba isa ako sa mga pumuna na hindi ko nararamdaman ng administrasyon na ito.
First 100 days pa lang sinabi ko na ako'y natutuwa nung podcast. Sinabi niya na pasensya na kayo, alam ko hindi niyo naramdaman. So paano ito bang mga palliative na window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak? Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, and plod on. And there have been instances in the past where a cabinet of an administration remained from day 1 to 0. Marginal lang yung pag-aalis. Meron naman talagang ang balasahan is based on nagawa ba yung mga inassign ko sa inyo. Remember, Admar, may sinabi pa siya doon na mabuti pa sa private sector pag sinabi mo, ginagawa. Dito, marami pang batikos. But that is the essence of governance. That's the essence of consensus building. So, hindi ko maintindihan yung sinabi niya sa podcast, ang dami niyang reklamong sinabi sa podcast, but you hold the reins of government. Nasa sayo. Di ba may sinabi pa siyang, siguro naging mabait ako, siguro dapat fearful. I mean, these things you don't say publicly, you just do it. And in doing so, you remember, balik ka uli sa inaugural mo. Ano ba yung sinabi mo sa inaugural mo? Kung ayaw mong balkan yung State of the Nation address na the past 3 congresses, balkan mo yung commitment mo sa tao yung inaugural. Kasi wala naman siyang campaign promise. Ang sinabi lang niyang campaign promise, unity ng unity. So, again, kung titingnan mo, Mr. President, takbo ka ng takbo, hindi naman namin alam kung saan ka pupunta. Yun ang problema natin. Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Tsaka, ma'am, pag-usapan natin yung salita ng isang presidente. Dahil sa politika o sa leadership, yung mga deklarasyon, yung mga treaty, lalo na yung Constitution, begin with words. Pero paano na lang, ma'am, kung ang salita ng presidente ay iba naman sa kanyang ginagawa? Many are saying na nagkakaroon daw tayo ng Janus-faced leadership sa mga panahon ngayon. Ma'am. Oo, MJ. Alam, parati kong sinasabi, talk is cheap, action is needed. So, instead na katulad nun, nasa Malaysia siya, ang sinagot niya, impeachment, at saka yung call for his resignation, shouldn't he be talking about ASEAN? Shouldn't he be talking about what he said about the yung code na pinupursue ng ating mga kasamahan sa ASEAN? Shouldn't he be already bridging to 2026 when we chair ASEAN? Ako'y nalulungkot kasi 3 taon na tayong ganyan Yan Janus face na sinasabi mo, mahirap gawin yan ng 3 taon. 'Di ba? Sasabihin mo ganito, bigla kang kakabig na ganito. Lahat diversionary. So, nasaan ang presidente dyan? At kung titingnan mo yung problema nitong administration, it all boils down to communication. You have someone, yung kanyang Barker na ang tawag ko dun yung kanyang Barker, in-insert during the campaign period, mas lalo nagkagulo ang messaging, na talks about policy, laws, plans, programs, and you have a president not talking about that. Yung Barker niya, ang default na sagot, ang blame is Duterte. That is by design. Diba? And then, in the podcast, you are reaching for reconciliation. I mean, I don't know if they understand Janus face. I don't know if they understand the philosophical mooring and the psychological meaning of that. But if a leader is said to be wearing such, then lahat double speak, double talk. And we're tired of that. Kaya nga ganyan ang resulta ng eleksyon 'Di ba? Kaya nakakabahala kasi May 12 tayo nag-eleksyon, mahigit na 1 linggo na nakakaraan,
para naka-standstill pa rin tayo. Parang hindi natin alam saan ba dadalhin ito. Kasi nag-cleaning of the house. Habang nag-cleaning of the house, ano nangyayari? Yun ang nakakalungkot kasi napakabilis ng 3 taon. At dadaan na naman tayo sa process na highly divisive, which is the impeachment. Saan pupunta ang Pilipino? So 6 na taon tayong nagsayang ng ating panahon, ng ating taxes, ng ating social contract dahil gusto natin na ayusin natin ang ating bansa. Ma'am, ano pong mga undercurrents ang nakikita po ninyo sa mga panahon ngayon, especially after the elections at papunta sa 2028 presidential race na naman, isa na namang highly divisive political na magaganap? Alam mo, MJ, maaga ang dating ng 2028. Katatapos lang ng election, May 13, lahat ang forecast, lahat ang gusto ng prediction, lahat ng tinatanong tungkol sa 2028. Yung undercurrents, kasi kailangan kalmado ang dagat para sa isang ship, kahit bangka man lang o balanghay, na tumatakbo doon, no? Kung ang undercurrents hindi mo sinesettle, forever yang lalabas at lalabas. Na-mention ko nga doon, ang EDSA, nagsimula lang yan undercurrents, hindi pinansin, pumutok. Diba? Yung EDSA noong 1986. Yung mga coup, undercurrents rin yan. Itong kaninang umaga, nagising tayo sa statement ni Chief AFP. Halatang-halata mo may undercurrent doon sa institusyon na yon, no? May undercurrent ang saan ka naman nakakita, hindi pa tapos ang 19th session, iilan na lang session days, but we have a speaker who already defines what the 20th Congress is, as if certain that he will be the speaker. So, sineset aside mo yung mga traditional norms ng pag-elect ng speaker, ng pag-oath ng mga members, di ba? Ng pag-define kung sino ang majority at minority. So, yung undercurrents kasi pag hindi na-handle ng tama, puputok at puputok. At pag pumutok, napakahirap solusyonan. Kasi that would mean the people have already given up. Na ayaw natin yan kasi ang Pilipino hindi na rin natuwa sa EDSA, di ba? 36 years of what? Restore lang ang political but the economic elites are still the same. So, kaya nga after EDSA, ang daming nagsuporta sa isang Duterte. So, babalik na naman ba tayo dyan? Makikita natin dun sa pagkapanalo 552. Ano ba yung 552? Parang kung hindi mo titingnan yung personalities, parang stalemate, pero nakabalik yung dilawan, pinklawan na 2. So kung babalasahin mo yung 552, parang dyan manggagaling yung 2028. So may impeachment ka, merong galawan na ganyan, merong kang ICC, meanwhile ang ekonomiya natin hindi umaandar, tapos ang bürokrasya natin parang hesitant ang mga career officials to do their thing kasi you have a president who just called for the resignation of everyone. Kung ganun, kunyari nag-submit si MJ ng resignation, sinong pipirma ng lahat ng transaksyon? Kunyari, may procurement na hold yun dahil, sandali lang, nag-resign na ako, hindi ko alam kung hanggang saan. Ang daming, in terms of public administration, ang daming nakalimbo ang mga bagay-bagay na siyempre yung kalihim ng ahensya, medyo sandali lang, gagalaw ba ako? Ako ba inaan dito? So, ako, ang call ko dun sa kabinete, tapusin yung kabinete ng mas mabilis
at yung GOCC kasi parang nagiging witch hunt eh. 'Di ba? Sino ba talaga ang tina-target? Si Soljan lang? Yung mga ganyan. Kaya nakakabahala kasi instead of trying to unite, which is a badly used term, but coming from that election, we're entering another divisive chapter. Sa bureaucrats, tanungin mo ang mga empleyado sa bureaucracia, ang sasabihin lang niyan, kasi hindi kami makagalaw kasi yung kalihim namin baka paltan. So lahat sila frozen the light until the president decides, hindi, safe ka. Po ma'am, isa po sa mga malaking undercurrent na napansin is yung local absentee voting, yung resulta nun ma'am. Can you expound on that? Alam mo yan local absentee voting, hindi ko alam kung yan ang reaction ni Bronner, no? Pero diyan sa local absentee voting, parang 54,000 yata ang nag-register, 51,000 voted. At from rank 1 to 9, I understand, are all Duterte 10. And then only 3, Kerubin, Honasan, and Bosita, who are all individuals in uniform before they ran as candidates, who ended up in the top 12. The highest alyansa was nowhere in the top 12. I think rank 15 yata or 16 si Senator Lacson. So what does that mean? Ang local absentee voting ay composed of military, police, media, at saka certain government officials who cannot vote on that day and wanted to avail of local absentee voting. Doon makikita natin, kung yun lang ang pag-aaralan natin, that is a very alarming development, and that is a major undercurrent. Because kaya nga unti-unting may lumalabas, may isang pulis yata na nagsabi, hindi porke in-increase mo yung aming base pay, ang loyalty namin sa inyo. You see how they are creating statements out there just to cure the local absentee voting. But that does not tell you the story. The base pay does not tell you the story. It's the reaction of these voters in ensuring, hindi kami sumasama sa hindi kami may alternative kami dito, sige, boboto namin at sasabihin namin sa inyo kung ano nararamdaman namin. So you can see there, it's all Duterte 10. And then Kerubin ended up in rank 9, Honasan at rank 11, and Bosita at rank 12. Si Marcos is a late entry to the pero at that time medyo gumaganyan-ganyan na siya. Lacson is the alyansa. Imagine Willie Ong na wala na nag-withdraw, still got. So these are all how shall I call it, protest votes coming from men in uniform. That is telling. Ma'am, ngayong mga nangyayari, yung trend ngayon sa Marcos Jr. government, with this happenings after the 2025 midterm elections, ito ba'y palubog na o anong nakikita po ninyo na dynamics, ma'am, kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong track ng kanilang liderato? Especially na well-informed po ngayon ng taong bayan sa dami ng mga nagpapaliwanag in layman's term kaugnay po sa tunay na estado ng Pilipinas. Alam mo, I would suggest to the president to stop talking and start moving and start getting on the ground and start, convincing his cabinet, his team. Let's move. Because unless the people see the intent and the hard work, speeches. He has a very good oratorical skills. But look at his approval ratings, his trust ratings. The moment he opens his mouth, people are scratching their head.
Oh, ba't baliktad na naman? Oh, ba't papunta doon? 'Di ba? So once and for all, ako ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines and define the messaging you want to do in the next siguro itong kahit hanggang December. Kasi the next challenge there is yung mga oral arguments na delay o dinelay para hindi masyado mag-impact sa eleksyon, pero padating niyan, 'di ba? So again, kung babalasahin mo, ang dami na namang test na dadating. Kung hindi stable at wala kang linunch na program, the Marcos administration will be identified for the yearly erosion of trust against the leader. And the yearly wastage of money that has characterized this administration. Nakakalungkot kasi nagsimula ng maayos. Pero dahil, biro mo sabihin mo, wala akong control dyan sa mga yan. I mean, a leader, ako dun unbelievable sa akin yon. Because I've seen leaders, kahit hindi mo tao, pag sinabi ng leader, tumigil kayo, dapat sumunod. Pero para niya sabihin, as part of his presidential spiel, ayaw ko ng impeachment, yung mga kaalyado ko, ginawa yung dapat gawin. Pero may iba dyan na hindi ko makokontrol. So ang tanong ko, di ba meron yatang ginawang pub art sa inyo ko yata nakita yun, yung salita niya, bago ng impeachment, yung salita ni Congressman Sandro Marcos at yung salita niya ngayon. Pag pinag-compare mo, sandali, sino ba ang leader? Di ba sino ba ang presidente? Yan. Oo, yan. Kaya sabi ko, buti pa kayo, minomonitor nyo, ang daling gumawa, may date pa. Siguro mas okay ang Office of the President. Dapat meron niyang, hindi ko alam kung how they are, but during the time of FBR, meron niya na may notebook siyang ito ang sinabi mo sir, ito ang sinabi mo, ito ang commitment mo, checklist. Ito parang, hindi mo pa natatandaan na sinabi mo ito noon? At ito ang reaksyon ng anak mo, ay number 1 na signatory yan sa impeachment. Diba? What does that mean? Wala kang hold sa anak mo? Or what does that mean? Ang anak mo, sineset aside ang presidente? And if you look at the reasoning of Congressman Marcos, are those impeachable? Diba? So, ang akin, nanghihinayang ako kasi maganda ang umpisa. Kaso, dahil hindi niya hinawakan ng matindi ang kapangyarihan, at pinabayaan niya na kung sino-sino man ang nagsasabi sa kanya, hindi siya sinusunod. Para mo sabihin, buti pa yung mga kaibigan ko sa private sector. Pag nagsabi, nagagawa. Ako, that for me is problematic because it tells you that in the arena where the president is, when he tells everybody, papunta tayong north, may iba pumupunta ng south. Hindi ba yun is leadership? Na kung kayo'y magkakaalyado or party in government or party in governance, nag-uusap-usap kayo na, dito tayo ha, hindi pwede yan. Ito ang NEPCO ha, wag mong papalitan yan. I mean, these are basic in leadership and politics. The leader commands. The leader instructs. The leader gives orders. And everyone follows. Yes, Congress is an interdependent sila. But my God, that's your first cousin. Right? Kaya nga, sige, ikaw na. Dahil madali mong mapakiusapan, madali mong pagsabihan. Because he is family. Ano nangyari for the past 3 years? And now, the speaker is talking of the 10th Congress. Hindi pa nagko-convene ng 10th Congress. He's already committing that he will be the speaker and he will do this, that.
Ngayon ko lang nakita yan sa kasaysayan ng ating bansa. Walang speaker na nag-commit ng susunod na kongreso. Kasi respeto niya yung proseso. Wala tayong magagawa ngayon dito sa nangyari sa atin dahil kung ang presidente mismo hindi niya makontrol ang kanyang first cousin, hindi ang bansa ang may problema. Siya may problema. Opo. Ma'am, minsan na lang po kayo naming ma-interview. Kaya sasamantalahin ko na po yung pagkakataon. Itong panawagan natin, ma'am, ng eleksyon na ayusin ang Pilipinas. Marami kasi ang nagdududa, lalo na sa national race, dito po sa resulta ng eleksyon sa senatorial race. Lalo na marami ang overvote at maraming mga aberya na nangyari. Gano'n ito kalaking dagok, ma'am, sa present administration na mismong yung electorate ay duda sa resulta ng eleksyon? Magandang tanong yan, MJ, pero mahirap sagutin. Bakit? Kasi COMELEC ang sa tingin ko may problema. Yung conduct ng eleksyon may problema. Kahit ang EU observers, they came up with a very, very well-written report made public. It was alarming for them that 20% of the district races were unopposed. They called for a hybrid election. Wala silang sinabi dun sa overvote, pero ngayon lang sa election natin, despite of not having Smartmatic, na ang problema natin, yaang overvote. Okay? Hinihintay ko ang random manual audit, kung ano ang sasabihin tungkol sa overvote. Kasi kung bibilangin mo yung overvote at mag-extrapolate ka ng data sa scenarios, lalabas mas marami dapat nakapasok na Duterte. Okay? Kaya ako sinasabi na unbelievable yung 5-5. Yung equal lang. Pero mas grabing unbelievable yun sa administration who has the machinery and the money, no? But essentially yung ayusin natin ang Pilipinas, actually parang si Pastor nakikita niya yung mangyayari kasi ganun rin ang lumalabas ngayon, di ba? Ayusin natin ang Pilipinas, patakbuhin natin ng tama. Maging accountable, maging transparent, tamang gamit sa pera. Mahirap mag-prove kung wala kang proof. At ang recount ay napakagastos. Pero naintindihan ko, si Attorney Torion yata nag-file na ng ganyan, no? Hintayin natin yung random manual audit kasi kung makikita sa random manual audit yung improbabilities ng overvote, mukhang may ground. Ang tinitingnan ko pang isa ay yung clustering ng presinto. Kasi dati ang clustering, 500 established precinct, 500 voters, pag cluster mo hanggang 1,000 voters lang. Nagkaroon ng clustering na 5 precincts. So that would mean 5,000. So may makikita kayong mga polling centers na maraming tao at mahaba ang pila. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng reclustering na ganon. Hindi yun usually ginagawa. Usually hanggang 2 lang ang pinagsasama-sama at most 3. Pero yung 5, napakalaking presinto nun. Prof, ang International Observer Mission ay nanawagan na rin po ng hybrid election system para sa 2028, no? Or sa mga future pa natin na mga eleksyon dahil nakikita sila or para na rin maitaguyod na mas katanggap-tanggap ng taong bayan at marami pang maiiwasan. Basahin ko lang yung quote mula dito kay International Coalition for Human Rights in the Philippines Global Council Chairperson Peter Murphy. Sabi niya, the IOM is calling for the adoption of a hybrid election system
that combines manual counting at the precinct level with the automated electronic transmission of results. This system would replace the fully automated process and enable an independent and impartial audit and verification of votes, strengthening public trust in the electoral system. Dagdag pa niya dito, the 2025 IOM, similar to the findings of International Observer Mission for the 2022 election, found the massive scale of problems identified in the 2025 elections rendered the election neither free nor open, honest nor fair. Ito naman ay sabi ni IOM Commissioner Andrea Man. Dagdag pa ni Man, the pattern of issues in the election this year speaks to a much larger context of inequality, iniquity, fascism, foreign influence, and systematic human rights violations against the Filipino people. It is of utmost urgency for the international community to pay heed to these major issues. Anong masasabi niyo po dito, Prof? Admar, nag-agree ako dyan sa hybrid. As early as 2019, we were already calling for a hybrid. Manual ang counting, electronic ang transmission. Bakit? Kasi mahalaga na ang counting mo sa presinto malaman ng taong bayan. Kasi yun, doon lang mabubuksan yung, di ba, pagbukas, magpiprint, gawa ng 9 copies, tsaka ipopost sa labas. Pero beyond that, yun talagang pagbukas ng balota at pagbilang ng taras na nakikita ng taong bayan. Kailangan yun dahil kaya nga tayo inalis ang Smartmatic at nag-Miro para ma-cure yung role ng transparency server. Na Smartmatic lang ang nakakagalaw since 2010. Ang ating automated ay since 2010. So, ang napakahalaga dyan, bago natin ma-pursue yung hybrid, is the amendment of the revision of our electoral code. As early as 2010 yan. So, napakahalaga itong 20th Congress kung gusto mo talagang paltan. Kasi lahat ng political reform sa Kongreso nangyayari pag malapit ng eleksyon tapos nagkakagulo kung anong lalabas sa BICAM. Umpisahan mo na ngayon. May special kang probably a select committee for elections in 2028 na identify mo na ano yung mga problema at lahat ng kailangang legislative measures in support of a more transparent and accountable count in 2028 ay magawa bago mag-file sa 2027. Alam mo, ang critical pa dyan, Admar, meron pa tayong election sa October dyan sa BARM. Hindi ko alam kung itutuloy nila o hindi itutuloy dahil dun sa nangyari sa election sa BARM nitong May 12. Nagkagulo dun, biro mo, may yung SISAP, pinatigil ang isang munisipyo para bumoto. Pwede pa naman yun, dinideny niya, pero nandun siya sa kampo, dun sa lugar na yun. I mean, these things, you cannot do that to BARM. Lalo na ang BARM. Kasi nga, ang gusto ng tao sa BARM, may legitimacy na ang kanilang leader. Hindi na appointed ng Malacanang o papalit-palit. Kita niyo yung ginawa kay Chief Minister. Pinaltan ng tao nila. Tapos yung tao nila, hindi naman cannot control the MILF. So, itong October, kailangang ituloy. Kaso, ang dami pang pending sa Supreme Court tungkol sa election code, tungkol dun sa 66 barangays na hindi bumoto. Ang dami pang problema niyan. Kaya ang kailangan sa atin, masolusyonan ang mga problema para tumakbo ng tama. So yung call ng International Observer Team, at yan hindi sila inalaw bumaba pa sa ibang presinto. Kaya yung ibang observer team, kasi daw sa security, etc., etc. But if you really want to be transparent, we really need these international observers kasi they're the only ones who can call the shot. People who are advocates for electoral reform can do so much, di ba? So,
mahalaga yan kasi yung hybrid, we've tried for how many election cycles from 2010 to 2025. Probably adopting the middle of the road, which is hybrid, could solve the problem kasi may maiiwanang resulta ng eleksyon sa presinto at hindi maiipit sa transmission or the following day biglang dinidak namin kasi double entry. I mean, these things should not be happening. But it happened. Diba? So, again, we go back. Let's fix it. Let's stop passing the buck. Let's fix it now. Opo. Ma'am, huli na lang po talaga na topic. Balikan ko lang yung naging pahayag po ni Marcos Jr. doon sa pagtanong sa kanya tungkol doon sa survey. May latest survey, ang Pulse Asia, kung saan, kung ihahambing dito sa tapos na siyang presidente, after 3 years, namamayagpag pa rin siya sa rating. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 63 ata siya, kumpara sa 32% ni Marcos Jr. No? Pero ang sabi niya, tingnan din natin yung ibang survey. Binalikan ko yung survey ninyo sa Publicos, parang almost ganito rin. Bagsak din ang kanyang rating, ikukumpara dito sa mga Duterte. Anong masasabi niyo po dito, ma'am? Na parang ang tingin niya, hindi yan ang may tiwala pa rin ng taong bayan sa kanya. Parang ganoon kasi ayaw niyang tanggapin yung yung naging survey sa Pulse Asia. Alam mo, Admar, this is one proof of his going north and going south. When he had that podcast interview with Tunying, he was already acknowledging, di ba? The biggest part of reboot is acknowledging there's a problem. Pero ito, parang ang iba na naman ang pananaw niya, siguro gumising na, ewan ko, this is totally contrary to what he said in that interview. So, going back to the survey, ang survey, na paulit-ulit kong sinasabi, is a snapshot of a point in time. This survey was taken, I think, May 6 to May 9, which tells us at that point, walang trust ang tao sa kanya. So he cannot come up with a generalization that could be applicable today. Unless he knows, wala naman siyang ginawa from that time of the survey period to today to warrant a statement na isa lang naman niyang survey. So, pag pinagsama-sama mo lahat ang survey, yun yung sinasabi ko parati, gumawa ho kayo ng trend analysis. Kasi sa trend analysis, makikita nyo saan ang bagsak, saan ang taas, nagplaplateau ba? So, para ma-aid kayo kung paano ang gagawin nyong pag-explain sa tao. These are, yung sinasabi nila, trust, kasi kung lang naman yan, explanation. So, ang tanong ko, bakit nyo linagay yung barker nyo during the campaign period? Hindi ba yun nakaka-lead towards distrust? Kasi all day long, sinasabi lang, si Duterte yan, kasalanan ni Duterte yan. That's one. Secondly, I was so surprised with the 63% of former President Duterte. But that is coming from sa ICC. Diba? So it's a snapshot of that time. And we saw the green wave, the surge, the late surge. No? So, doon sa late surge, makikita mo, kaya pala nanalo si ganito. Kaya pala nanalo. Nakita naman natin eh. Diba? I mean, let's take the case of Senator Bato. He was not in the, top 8? He was, at first he was from 8, 9, 10, kuminsan nagto-12 pa, kuminsan nawawala pa. Yung kay Vice President Sara, this is already a recovery for her. Kasi when you track the trend, he was going down, she stopped and nagplateau ng 2 survey reading points and then went up. Bakit umakyat? Ano bang ginawa ninyo kay Vice President from day one? 'Di ba? Ang sa lahat ng ayaw ng tao, yung pukulan ng putik sa politika.
Okay? Pangalawa, nung sinabi ni Presidente, bumalik ka na, mangampanya ka, hindi siya decided na mangampanya, pero bumaba siya, nangampanya siya. And targeted yung pagbaba niya. So, that resonated to the voters. So, itong trust rating, ano ba yung ginawa during the period? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung hindi ginawa? Ano ba yung weakness? Ano ba yung strength ng bawat personalities na na-measure? So, uncalled for naman na sabihin mo, ay single out mo yung isang survey firm dahil hindi para sa'yo, hindi lumabas na in accordance to what you wanted. Every president has an internal pollster. They have commissioned internal statisticians to study the drop and the increase. And they knew Cebu was gone. That's why they wanted the 20 pesos per kilo. They knew. Saan nanggaling yon? Sa internal polling nila. So, sana wag naman pitikin ang mga polling firm. Kasi kami nagre-record lang ng nangyari nung period na yon, whether you like it or it is to your favor, that is outside of what we do. We just want to measure sentiments and perceptions of people. Ma'am, gusto niya siya po yung nagpalutang ng reconciliation pero ayaw niya ng mga kondisyon, para bang ang gusto niya forgive and forget. Oo, Admar, di ba? Ano ba ang reconciliation? Sana hindi na lang siya sumagot. Di ba? Kasi leader ka eh. Leader ka. Sa'yo nang galing yung ayaw ko ng marami na akong kaaway. Ayaw ko na. Para kung pwede lang reconciliation. Syempre lahat nun sa kabila na hinihingan mo na pag-usapan yung reconciliation, ano yun, plinote mo lang? Ano yun, wala kang sinseridad? Kung sasagutin ka na, sandali lang, ibalik mo si Tatay Digong. Di dapat ang sinagot niya doon, alam mo nyo, yan isang mahirap gawin dahil international na yan. Ayaw niya mag-comment doon eh. Sino ba naggawa ng rendition? Hindi ba sila? So, kung hihingi ka ng reconciliation, bakit ba nabitak? Hindi ba kaya nabitak dahil kay speaker? Hindi ba kaya nabitak dahil dyan sa budget? Hindi ba kaya nabitak dahil gusto nilang pakialaman ang DepEd school building projects? May rason eh kung bakit nabitak. Ngayon, kung sasabihin mo lang, oo, pabor ako sa reconciliation, na hindi mo pala pinag-isipan. Babanatan mo yung magkokomentaryo na, sandali lang, kailangan ganito. Hindi ba ang lahat ng reconciliation kahit sa buong mundo? Negotiation yan. What is on the table? What is not on the table? You called for the reconciliation. So siguro dapat na pag-aralan nila what is on the table, what is not. What will I negotiate? What I cannot commit. But that is reconciliation. Reconciliation with justice. Di ba yun yung pinakakuan? Alam mo, ang best way dyan, pabalikin nila si Presidente Duterte, hayingan ng kaso sa local jurisdiction at tingnan natin. Yun naman talaga dapat ang nangyari. Mahirap itong yung sa presidential, alam mo, pag nag-craft ka ng presidential speech, pag sinulat mo yun, para nakasulat na sa bato kasi leader ka eh. So kung sinabi mo reconciliation, dapat napag-aralan mo yun, hindi mo lang sinasabi for the heck of it. Apparently, he became very defensive when he responded to that question. So in the first place, why were you talking about reconciliation when what you really wanted was, I will dictate the terms? That is not reconciliation. Opo, para siyang ma'am, consistent na hindi consistent. Consistent na inconsistent. Alam mo, Admar, ang feeling ko kasi impaired judgment na eh. Kaya kahit yung communication nababaliktad, walang nagsasabi sa kanya, sir, sinabi mo ito. Walang ganun eh. Parang he's a leader on his own.
I mean, for a Marcos to have a barker like Attorney Claire, it means you're rock bottom. 'Di ba?